Ito ang Quezon Memorial Circle sa lungsod Quezon. Sa umaga, tila isang paraiso ito para sa marami nating mga kababayang naghahanap ng pansamantalang kaginhawaan at katahimikan mula sa mabilis na daloy ng pamumuhay dito sa Maynila. Marahil para sa iba, isa itong daan para kahit sa maiksing panahon ay matakasan nila ang kahirapan ng buhay. Yan. Sa paglubog ng araw, ibang sirkel ang magliliwanag sa ilalim ng buwan at ang mga naglalakihang ilaw. Masayang lugar pa rin naman ito para sa ilan. Subalit sa kabilang banda, Yes, ay sumasayaw na. What? Si the girlfriend that begs me. sa mga sulok kung saan ang liwanag ay natatakpan ng dilim, ang sirkel ang nagsisilbing kanlungan para sa mga Pilipinong walang tirahan. At sa katahimikang ito, maririnig ang mga kumakalam na sikmura, naghahanap ng kaunting makakain sa paglipas ng gabi. Ako si Junduka. Samahan niyo ako at ating alamin ang tunay na kalagayan ng ating mga kababayan na biktima ng malnutrisyon. Aalamin natin ang tunay na sanhi at ang mga hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan upang malutas ang problema sa malnutrisyon. Sa Pilipinas, mayroong dalawang muka ang malnutrisyon. Ang kakulangan sa nutrisyon o ang pagiging underweight at ang pagkakaroon ng labis na nutrisyon o ang pagiging overweight o obese. Hindi lamang sa mga malalayong probinsya makikita ang epekto ng malnutrisyon. Sa katunayan, mataas din ang kaso ng malnutrisyon dito sa Maynila at ang pangkaraniwang biktima, ang mga bata. Ayon nga sa pinakahuling pag-aaral na ginawa ng Food and Nutrition Research Institute, tumaas ang bilang ng mga batang dumadanas sa malnutrisyon. Aking paglilibot, nakita ko si Kuya Rene at ang kanyang mga kasamahan na nagbibigay ng pagkain sa mga batang mangangalakal ng basura. Si Kuya Rene ay kabilang sa isang organisasyon na tumutulong sa maraming Pilipinong naghihikahos sa buhay. Isa sa mga batang natulungan ng grupo niya ay si Crisanto, 14 na taong gulang. Nagulat ako dahil hindi naman akma sa edad ni Crisanto ang lagay ng kanyang pangangatawan. Si Crisanto ay isang imahe ng lumalalang problema sa malnutrisyon. Anong pangalan mo? Santa po. Crisanto. Ilang taong ka na? 14. 14. Trabaho ng nanay at tatay mo? Ang nanay ko po ay nangangalakal lang po. Sa tatay ko po, nagkakampitero. Kain ba kayo na maayos araw-araw? Depende po kung ano po, kikitain namin sa pangangalakal. Sweldo ni Papa. So, araw-araw nangangalakal kayo dito? Nag-aaral ka pa ba? Opo. Anong grade mo na? Ako po, grade 5. Grade 5? Paano mo napagsasabay yung pag-aaral mo saka yung pangangalakal mo? Wait lang, saglit na lang. Minsan po, di ba, pag pasok ko po, pag uwi ko po, mangalakal na po. Tapos po, pag sapit ng alas 10, uwi na po ako sa bahay. Alas 10 ng gabi. Marami ka pang kasamang mga bata nun, mga kaibigan mo. Opo. Gabi-gabi kayo nandito. Opo. Di ba kayo natatakot na baka mapahama kayo? Minsan po, alala po namin pahama. Pero, iniisip po namin yung anak buwan po namin. Ano ang kadalasang inakain nyo araw-araw? Kaya po, minsan po, gulay ko, minsan po isda. Sa paglisan ng mga magkakaibigan, magpapatuloy ang kanilang pakikibaka sa buhay. Subalit sa kabila nito, ay meron pa ring pag-asa para sa kanila na balang araw ay makakakain na sila ng maayos, magkakaroon ng maayos na matitirhan at mabibigyan ng katuparan ang kanilang mga pangarap. Everybody has a dream. Everybody has a dream. And this is my dream. Tunay ngang
kahirapan ang pangunahing sanhi ng malnutrisyon dito sa Pilipinas. Subalit, mayroon pa ring ibang dahilan. Pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kakulangan sa sanitasyon, iba't ibang pangyayari sa paligid, lindol, sunog, baha na sumisira sa kabuhayan ng mga Pilipino at mismo ang kaugalian ng mga Pilipino tulad ng pagkakaroon ng maraming anak. Sa kabila nito, marami pa ring programa ang ginagawa ng ating pamahalaan upang malabanan ang problema sa malnutrisyon. Marami kami mga programa. Meron kaming programa para sa kalusugan. No? Simula doon sa mga bata na kapapanganak lang, sa mga magbibinata pa lamang, hanggang sa mga solo parent, especially sa mga senior citizen naman. Marami rin tayo dyan binibigay. Puro mga health services itong binibigay natin. Ilan pa sa mga programa ay ang breastfeeding program, malunggay tree planting at marami pang iba. Nutrisyon ang isa sa mga aspektong sumisira sa ating bansa. Ang pagkakaroon ng sapat na nutrisyon ay pagkakaroon din ng magandang pagkatao at wastong pag-iisip. Subalit, sa patuloy na pagtaas ng kaso ng malnutrisyon sa Pilipinas, masusolusyonan pa kaya ang kaso sa mga kumakalam na sikmura? Yung solusyon sa malnutrition. Eh, ganun din, bigyan ng trabaho yung mga magulang ng mga bata para may kita, may pagkain. Ano ba, anak ng anak, wala ng trabaho. Yung solusyon sa malnutrition. Siyempre yung kakulungan sa pagkain. Dapat nasusuportahan nyo ng pamilya. Eh kaso kung walang trabaho yung magulang, siyempre di mabibigay yung sapat na Palagay sa niyo yung pagkain. solusyon sa malnutrition. Siyempre, tamang pagkain. Okay na po. Salamat po.